Alright, so welcome back to my channel. My name is Dubois. So yun, welcome back to my channel. At ito nga ulit, gagawa tayo ng ating panibagong video reaction. So hindi tayo mga nakagawa nung mga nakaraang araw mga kababayan, no? Ito nga, di ba? So ang daming nangyaring pasabog. Di ba? Ang daming nangyaring pasabog nung nakaraan. Nandyan yung pagdedeklara ni VP Inday Sara na pagtakbo niya bilang presidente sa 2028, di ba? So ako bilang di ba? Supporter ng mga Duterte, syempre, ang presidente natin walang iba kundi si VP Inday Sara. At ito nga mga kababayan na matindi, di ba? Nagulantang ang buong mundo dahil diyan. Ang sabi nila hindi raw sila nagulat pero nataranta silang lahat. Nataranta silang lahat kasi biruin nyo mga kababayan buong mundo pinag-usapan, di ba? Hindi lang sa mga di ba? Kasi hindi naman nila pwedeng itanggi. Nakikita din natin sa social media. Although hindi naman natin kinuha yung balita. No? So, balita siya from iba't ibang bansa, di ba? As in kahit sa Japan or China, di ba? Kahit sa mga sa article ng mga ng mga news sa US, nakita ko din lumabas. So yun nga mga kababayan, marami hong nagtaka bakit daw maagang nagdeklara ang isang VP Inday. So ang dami hong nataranta at nagulat na politiko, di ba? Number 1 na dyan si Abante. Si Abante, mantakin nyo, nataranta si Abante. Nagulat siya. Nataranta talaga, Hindi naman. Eto may video tayo panonoorin. At bago nga yan mga kababayan, tuloy-tuloy tayo dito sa video na gagawin natin sa mga bawat balita na nabasa natin sa daily news, dito sa social media, from Facebook to TikTok and YouTube, di ba? So don't forget to like, and share ang ating video sa lahat ng ating mga kaibigan at sa ating mga kaibigan ng mga Duterte supporter, Huwag natin kalimutan i-like and share and don't forget to subscribe. Wala akong bayad dito sa YouTube pagka nag-subscribe po kayo. Pero sa TikTok and Facebook natin, medyo may bayad yun. Pero maliit lang naman, So, nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo, pero ang pagla-like at share, libre naman. Wala namang bayad. Okay? Ito, para sa unang banat natin ngayong araw, At ito nga yung listahan na lumabas. Ayan, Ayan, ang tindi nito mga kababayan. Ito nga pala yung kanina, yung nangyari dun sa press con ng mga ex-marine. Kung maano nyo, di ba, may nilabas na naman silang pasabog, di ba? Sunod-sunod ng pasabog ng mga Duterte, Bukod doon sa pagdedeklara ni VP Inday, eto, di ba, nagbabalik, di ba, ang usapin sa maleta. Usaping mali-maleta. Nakakagulat ang mali-maleta na yan, At ito nga mga kababayan kinukunik, diba, sa issue ng flood control. So wag mo natin kalimutan na ang flood control hindi mo dapat natin kalimutan dahil ang laking pera nung nawala dyan. Mantakin nyo yun, ang daming pera na nawala dyan. Kaya maraming pumaldo. Hindi lang politiko, pati mga vlogger. Paldo talaga sila, di ba? Kaya naman mo makakapansin yung dati nakamotor lang. Ng tutsa. Naka-SUV na yata Tapos yung isang vlogger na kilala ko, dating nag-aangkas lang ngayon naka-Ford Mustang. Diba? Inangkas ko pa dati yun. 2024. Anong taon pa lang ngayon? 2026. At yung isa pa naman, diba yung diba? Die hard daw kay Yorme Kuno. Ewan ko may chismis kasi. Dati kakarag-karag yung sasakyan nun, ngayon bago. Sana all. Diba? Alright, so ito nga, basahin natin yung unang balita. Baka hindi natin mabasa, lalakihan ko lang Ayan listahan ng mga pangalan ng mga mambabatas na tumanggap di umano ng maleta ayon sa affidavit ng mga ex-marines isinapubliko sa social media.
Yari na, di ba? Ito yung sinasabi mga kababayan. Nagpa-press con sila kanina through social media. So, inadapt ng ibang media lang, kagaya ng SMNI, tsaka ng News Blast. Pero yung ibang, alam nyo na, yung ibang network, parang dead na. Di ba? Doon tayo magtaka eh. Biglang pumutok yung kay Norman Mangusin, di ba? Although wala, hindi naman natin kinapag-usapan si Norman Mangusin. Biglang sumabay si Norman Mangusin. Doon ako nagtaka eh. Napakawalang kwenta nung kaso niya. Kung tutuusin, di ba? Parang agaw atensyon. Pero dito mga kababayan, kaya tayo gumagawa ng video kasi para mapag-usapan nung ito. Itong lumabas na listahan, di umano. Di ba? Ng mga congressman. So, yan o. Yan yung sa balita. So, yun nga. Di ba lumabas yan mga kababayan? Ito nga, di ba, teka lang, wag muna yan. Ito muna. Inuugnay si Trillanes, mga kababayan. Ulitin ko inuugnay si Trillanes. Hindi ako may sabi, ha. Ito, si Atty. Levy. Ito, ayan, basahin natin. Ayan, no. Ayan, no. 2 milyon para sa ICC. Grupo ng mga ex-marine itinuturo si Antonio Trillanes. Grabe yan, no? 2 milyon. Hindi peso yan, ha, mga kababayan, ha? Kasi kung i-convert mo sa Philippine money yan, time is 57, 59. Diba? Magkano ba palitan ngayon? Hindi ko alam eh. Hindi ako updated sa palitan. Diba? So, 57 million times 2. Oh. Di kayo na compute. Wag na ako. Ito nga inuugnay siya. So, 2 milyon yung pera nga daw na 2 million dollars yung para sa ICC. So, muntakin nyo mga kababayan. Ito, sinasabi dito, 2 milyon yung natanggap ni Trillanes para asikasuhin ng ICC. Ha? So, dito kayo magugulat kasi talagang pera-pera talagang ICC. Kung totoo man yan o hindi. Pero sabi ko nga sa inyo sa nakaraang video ko, diba? Hindi naman gagalaw ang isang tao kung walang bayad. Tarantaduhan mo yun. Ayaw nga, nagbablog eh. Diba? Nagbablog tayo kahit wala tayong kinikita. Pero kahit pa paano, diba? Sa susunod man na makabalik tayo at tayo, diba, mamonetize ulit dito sa ating channel, munting channel, syempre, gusto rin natin kumita, di ba? At bukod nga dyan, may mga nagbibigay sa atin, di ba? Sa mga gusto magbigay, nandyan yung number. Ha? So, ayan, balik tayo dito, no? So, 2 milyon, 2 million dollars nga raw para, di ba, asikasuhin yung kaso ni PRRD. Kaya ito yung nangyari ngayon, di ba? Kaya pala ang sipag-sipag nito ni Trillanes pumunta pa sa dahig, no? At tandaan nyo mga kababayan, ha? Yung lugar ng dahig, Netherlands, kung saan namatay di ba, Joma Sison, kung saan siya namalagi, di ba? Nandun din yung mga alagad niya. Nandun din po, di ba? So, grupo ho yan, di ba, kumbaga, area ho yan ng mga makakaliwa. Yung mga ayaw sa gobyerno. Pero hindi naman nung sinasabi ngayon, yung ayaw nila sa gobyerno. Kasi gusto nila umuulan ng pera. Di ba? Ito, sabi nila, hindi man ako may sabi, di ba? Yung mga natanggap. Yung, kumbaga sa di ba, yung lugar na yun, puro, diba, sinasabi nila red tagging daw pag tinawag ng NPA. Sino ba si Joma Sison? Di ba pinuno ng NPA? Ha? So, yun lang, di ba? At ito nga, di ba, allegedly, itinanggi naman ni Trillanes. Nasabi ni Trillanes. Ni sundalong kanin. Ha? Sabi niya, I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. Naniniwala kayo dito? Ako parang hindi ako naniniwala dyan eh. Diba? Tandaan nyo mga kababayan na wala akong magtatrabaho ng walang bayad.
Sige nga, sino magtatrabaho na walang bayad? Kahit ako, di ko gagawin yun. Wala namang bayad. Ba't ako magpapagod? Ha? Kahit nga yung mga vlogger, hindi naman magtatrabaho ako. Walang bayad yung mga yun. Vlogger na. At least tayo, wala tayong bayad. Di ba? Inamin na natin sa sarili natin, di ba, na wala tayong bayad. Hindi ako binabayaran dito para mag-vlog. Dahil doon ako umaasa sa monetization ko sa Facebook tsaka sa TikTok. Alright? Dinay nga, eto, balik tayo dito. Dinay nga ni Trillanes. No? So, kayo mga kababayan na humusga kung maniniwala kayo o hindi. Pero para sa akin, parang hirap paniwalaan, di ba? Kasi marami nang lumalabas dito noon pa man kay Trillanes na ang hirap paniwalaan. O, ito, panoorin muna. Ito pa. Ayan. Panoorin muna natin yung, ano. Ay, hindi pala. Ito pala, hindi mga listahan. Hindi umano. Wait lang ha. Wait lang. Ito. Wala. Ito. Ito pala. Ayan. So, ito yung mga listahan, mga kababayan. Ito yung listahan ng mga tinuturo ng mga ex-marine na tumanggap, no, ng mga mali-maleta. Sana all may maleta, no? Diba? Diba? Ayun yung, ano, diba, mga ayun yung listahan, no? Pusang gala, nangunguna si Abante, ah. Nangunguna si Abante, ah. Ayan, no? Grabe yan, mga kababayan. Nangunguna si Abante, no? Ayun yung listahan, no? Abante. Hindi ko alam kung sino itong tinakpan, eh. Bakit tinakpan? Dapat hindi tinakpan. Adjong Sia, HOR. Alvarez Jose, Forbes Park House. Sino tong Ang Jojo? Barola, Barbers Ace, Townhouse. Mga bahay na pinuntahan. HOR Townhouse. Doon dinala yung mga, yung maleta. Okay. Adjong Zia, HOR. Ibig sabihin, dun sa House of Representative na natanggap yung kanyang incentive. Incentive talaga, eh, no? Alvarez Jose, Forbes Park. Oh, grabe, oh. Forbes Park. Ang Jojo, Townhouse. Tapos, sino ito isa? Julian, Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Tapos, si Ching, Bernos, HOR. Tapos, Arlene Brosas, oh, grabe. Grabe, oh. HOR, Townhouse. Dalawa pinagdalan sa kanya. Ano yung dalawang maleta? Sabi yan, ha? Ang matindi rito, nandito si, Franz Castro. No? Tumanggap pa HOR, Townhouse, oh. Andito si Castro, oh. Biruin mo, convicted ka na, tumanggap ka pa ng pera. Di ba? Tapos kung makapagmalinis tong mga to, akala mo mga totoo, di ba? Pukol ng pukol kay BP Inday Sara, akala mo malilinis talaga. Ito pa matindi, oh. Joel Chua, HOR, di ba? 3rd District of Manila. Oy, kamusta dyan? Paldo ang congressman. Hi! Paldo. Ito ba? Manix Dalipe, HOR. Ang tindi nito. Leila de Lima, kakaupo lang, tumanggap kagad to. Diba? Leila de Lima, Townhouse. Ang tindi, no? Tapos, Dan Fernandez, HOR. Paldo. Grabe yan, mga kababayan. Yun pala yung listahan na yun, no? Ito yung nilabas nung mga ex-marines na kasama di umano, di ba? Kasama daw, hindi umano, kasama pala talaga ni Orly Gotesa. Di ba? Kaya nung pinanood ko yung video at pinagtugma-tugma yung video yung mga sinasabi ni Orly Gotesa, talagang pare-pareho, mga kababayan. Kasi makikita po talaga, eh. Di ba? Dito pa lang may may imagine nyo na ito pala talaga yung nangyayari. Ayan, mali-maleta talaga, no?
Antindi, sumilip pa, pasilip nga. Silip yung pera, sana all. Sinisipat na lang yung pera ng taong bayan, no? Di ba? So, eto yung pictures na pinost din nila, di ba? So, sinakay nga daw sa eroplano. Grabe, express delivery, eroplano gamit, no? Tsaka helicopter, antindi, jet plane. Sipin mo, sa Pilipinas ka lang maghahatid, jet plane pa gagamitin, no? Papuntang Mindanao, Visayas, diba? Papuntang Bicol, no? Antindi, no? Grabe yan, mga kababayan. Kayo na humusga. Diba? Kayo na humusga kung ano sa tingin nyo, kung nagsasabi ba ng totoo itong mga ex-marines na to o hindi. Kasi meron katibayan eh. Hindi mo pwede ikaila. Ang dami nang lumalabas na katibayan. So, napakalabo naman kung sabihin na hindi totoo kung marami naman talagang diba? So, bukod nga dyan, ang dami yung listahan, yung mga listahan na lumabas, diba? At lumabas na rin sa balita, ito nga po, ayan. Nandyan din si De Lima, ayan. Ayan ang sabi, mga kababayan, no? Diba? Ayan, no? De Lima, nasa listahan ng mga mambabatas sa tumanggap umano ng maleta. Mantakin mo, nung lumabas to sa kulungan, wala naman dalang maleta, no? Tapos ngayon, pinadadala ng maleta. Antindi, no? Kumusta kaya si Junel? Hindi, kinakamusta ko lang naman eh. Ha? Ayan, no? Umingay sa social media ang pangalan ni Leila De Lima matapos na maisama sa listahan ng mga mambabatas na nabanggit sa joint affidavit ng 18 na dating kaugnay umano sa pagdadala. 18 na dating Marines kaugnay umano sa pagdadala ng pagdideliver ng mali-maletang pera. Grabe, no, mga kababayan, no, kayo na humusga, di ba? Di ba galit na galit sila sa magnanakaw kuno? Kaya tawag nila magnanakaw si BP Inday Sara. Ngayon, kamusta naman kayo? Ha? Ito nga sinasabi niya, mga kababayan. Ha? Marami po kasing gumagawa ng ganyan. Yung gawain nila, itinuturo nila sa iba. Parang yung vlogger na si diba yung dati kong kasama. Ang ina nung gawain niya, tuturo niya sa akin, di ba? Patay gutom sa pera yun, ang ina nun. Ang ina nun, may araw din yun. Hayop na yun. Ito pa nga, bukod pa dyan, ito pa isa. Bahay ni Stella Kimbo. Wow! Stella Kimbo. Ang mayroong artista ban, no? Ayan, nabasahin natin mga kababayan. Bahay ni Stella. Tumanggap di umano ng mali-maletang pera. Grabe yan, no? Lumantad ang 18 na miyembro ng Philippine Marines na umano'y naging bahagi ng operasyon sa pagdadala at paghahatid ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang personalidad, kabilang ang sinasabing pag-deliver sa bahay ni dating representative, hindi na siya representative ngayon. Pero paldo yan kung totoo yan, di ba? Kasi magugulat ka dati, nagta-tricycle lang yan ngayon. Big time na, di ba? Big time na siya. Naka-artista ba na siya? O saan ka pa, di ba? Tapos yung mga bag niya pa, ganun-ganun pa siya. Dior. Hermes. Nalakad-lakad dyan dun, no? Ganun-ganun pa yun sa sa hallway ng HOR. Ha? Ang tindi, no? Ito mga kababayan, panoorin natin itong video. Ito nga yung sa balita kanina. Ito, panoorin na natin. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni
di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nai-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then- kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. No? Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Grabe yan, nung isipin mo, dinala pa sa Ilocos. No? Bukod nga sa bahay nila sa Ilocos, tapos sa Forbes Park, may dinadalan din nga daw, number 41, Forbes. Tapos, malapit doon sa Malacanang, di ba, may dinadala rin pera doon. Di ba? Yun ang kwento nila. Nito mga to, sa pagdi-deliver ng pera. So, hindi naman may kakaila kasi may mga pictures, may mga videos na lumalabas. Diba, mayroon silang, di ba? Talagang, ewan ko na lang mga kababayan, nakakapanlumo po talaga. Kasi nangyari po talagang garapalan yung korupsyon ngayon. Bukod nga dyan mga kababayan, diba? Lumalabas sa issue na to, patungkol doon kay Trillanes na binigyan nga daw ng $2 million. Diba? Nagpapalit pa daw ng dollars para maibigay sa mga taga-ICC. At bukod nga dyan, diba, yung pagpunta dito noong 2023 ng mga ICC, sinagot pa daw lahat. Hotel, sakyan, lahat daw ng accommodation sinagot ng natin. Hanggang pagdala doon kay PRRD. Di ba? Kay Tatay Digong sa Dahig. Sinagot daw ng gobyerno natin. So, doon pala nag-ubos ng pera, itong mga to. Ang taki niya, no? Nag-ubos sila ng pera. Ha? Kasi, kung matatandaan nyo, nung mga nakaraan, bago di ba, nung 2022, nanalo na si Marcos, nung tinawag na bangag ni PRRD, si Marcos Jr., doon na nagsimula yung parang medyo uminit na yung issue. Nagkainitan na. Ha? So, marami rin nilabas si PRRD na merong nakawan na nangyayari. Hindi lang mo sa, di ba, sa mga proyekto na to na DPWH. Sabi nga baka mas malala pa yung sa irrigation, sa tubig. Di ba? O baka mas malala pa, di ba, sa mga nangyari sa PhilHealth tsaka sa SSS, pagbebenta ng ginto, ng gold reserve. Na hindi naman dapat binibenta yun dahil dapat itinatabi. Habang tumatagal, tumataas yung value. Ang katiwiran nila, mababa ata ang bentahan kaya binenta nila. Hindi na kailan mababa tsaka binenta. Hindi ko alam, basta nagbenta sila ng gold reserve. Nasa nasa balita. Pwede naman natin balikan yun, di ba? So, yun yung lumabas doon. No? Ito pa yung isang video. Honorin natin. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023, Gamali lang siya. ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants
ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Grabe yan, no? Isipin nyo, lahat sinagot. Pero mantakin nyo, ha, sinabi ni Marcos noon, hindi sila makikipag-coordinate, di ba? Hindi sila makikipag-coordinate sa ICC. Pero tayo na binaby nila. Hanip, no? Ganon katindi. As in, grabe. Ang kapal ng mga mukha nito mga to. Pera ng taong bayan ng ginamit. Excuse. Di ba? Pera ng taong bayan ng ginamit. At bukod nga dyan mga kababayan, ginamit nila yung pera, di ba, para patahimikin, di ba, si PRRD, si Tatay Digong. At ganoon din ngayon ang ginagawa nila na pagsira kay BP Inday Sara. Tama? Ginagamitan nila ng pera para mapatahimik si BP Inday at masira. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, ha, ang sabi nga ng ICC, ayaw nilang pangalanan. Di ba, yung mga biktima, ay yung mga nagrereklamo, tsaka yung biktima, di ba? Ayaw nilang pangalanan. Paano naman? Di ba, paano natin malalaman kung biktima ba talaga yun? Grabe yan. O, eto pa. Bago mag-December 2023, ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Ay, ito din pa rin tala yun. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Yun. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Yan o, di ba? $2 million yung napapalitan nila. So, ganun katindi, di ba? Mantakin niyo yun, mga kababayan, no? Ang daming Pilipino naghihirap. Hirap na hirap sa buhay. Kagaya natin. Di ba? Laging namumblema sa bayarin. Di ba? Sa water bill, kuryente, di ba? Ang mahal ng bilihin. Pilit natin pinagkakasing gastos. Di ba? Sa isang araw. Tapos ganito yung ginagawa nila sa pera ng taong bayan. Ginamit nila yung pera ng taong bayan para may padala si PRRD doon.
Yun ang lumalabas na ngayon. So, malinaw na. Diba? Kasi noon sinasabi ko lang, kuro-kuro ko lang eh. Diba? Kumbaga, diba nasa isip ko lang na, pero nasabi ko sa video ko yun, na ang ICC, hindi naman mo yan talaga gagalaw, kumbaga, kung walang kapalit. Kaya nga tinawag yan eh. Ulitin ko nga, tinawag yan ni Donald Trump na corrupt. At kahit ang China ayaw sa kanila, ang Russia ayaw sa kanila, North Korea ayaw sa kanila, at ang daming bansang umaayaw sa kanila. Paano nga daw kasi, corrupt. Diba? May lumabas pang ang issue niya na, ang sabi, nalulugi na daw yan eh. So, dito sila nakakuha ng tsansa kay PRRD na para makabangon, para kumita, para pumaldo. Ha? So, ito yung lumalabas na issue ngayon na hindi na natin may tatanggi at meron na nga naglabas na dahil sa pera. Kaya tandaan nyo mga kababayan na pag nagpalit ng presidente at si VP Inday ang nanalo at wala na silang mahihita, di ba? Wala na silang mahihita sa Pilipinas, titigil din yung mga yan. Pero ang kinakatakot ko po mga kababayan, nandun sa dahig at hindi ligtas si PRRD, si Tatay Digong. Dahil anytime, di ba, pwede nilang palabasin na may nangyaring hindi maganda o masama. So, nakakagulat po yun. Kung ganun man ang mangyayari, pero wag naman sana. Diba? Yun yung nakakatakot doon. Kasi, tandaan nyo ha, halos mga komunista yung mga nandyan eh. Diba? Mga komunista, hindi malabo. Kung sa mga batang nire-recruit nga nila, wala silang awa eh. Sa dating Pangulo pa na nakalaban nila, na pinabagsak sila. At meron nga tayong video na panood na itinuturo talaga sila nung kagrupo nila. Diba? So, wag naman, diba? Dahil kung mangyayari ho yan, baka, ewan ko na lang. Alright, ito naman yung kay Abante. Panoorin naman natin yung ito yung kay Abante. May sinasabi si Abante nga. Ito, panoorin natin mga kababayan. Blessing in disguise daw para sa mga posibleng makalaban ni Vice President Sara Duterte ang maaga niyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa 2020. Ito yung balita nung nakaraan lang ito, kahapon, na sinasabi masyado daw maaga. Alam niyo mga kababayan, kahit maaga pa siya nagdeklara, tatakbo at tatakbo yan. Hindi na dapat natin ikagulat yan. Kayo lang mga nagulat dyan kasi mga takot at takot kayo, mga putang ina nyo. Diba? Vice Presidente, malamang aakit yan. Tatakbong presidente. Siya yung pinakamatunog ngayon, tsaka number 1 sa mga survey. Ano nga naman bumalik siya pagka-mayor yan? Diba? Siya yung pinakamatunog ngayon, na halos walang makalaban, kaya natataranta lahat yung mga kalaban. Diba? Halos naganda ugaga na si BBM doon, no? Si Bangag pumunta ron sa Naga para ligawan si Robredo. At tandaan nyo ha, mga pinklawan ha, mga pingtae. Kung nagawa yan sa mga Duterte na ipinaliming ang tatay ni Marcos, di ba? At nakabalik sila dahil sa mga Duterte, hindi malayo, kahit kayo sa susunod, pwede kayo sakmalin yan. Patandem-tandem pa kayo nalalaman dyan, mga buwakan ng ina nyo. Vice President daw si BBM, Presidente si Leni. Pagtandemin nyo para magsakmalan kayo. Di ba? Sabi ko nga sa inyo darating ang panahon, sila rin magkakagatan. Nakita nyo yung nakaraan, di ba? Sila rin nagsasakmalan na. Alright, tuloy natin to. 2028 elections. Kung bakit alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang
Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, ikinagulat daw ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Bakit naman daw kasi napakaaga nitong pumosisyon para sa 2028? Pero sabi ni Abante, Nga, nagulat daw si Abante. Kami nga nagulat sa'yo eh. Di ba? Nagulat daw siya. Bakit ka magugulat vice presidente? Natural naman na tumakbong presidente. At kahit maaga yan o late mag-decide. Di ba? Nandito pa rin kami. Nandito pa rin kami mga supporter ng mga Duterte at mas lalong lumalakas. At hindi nababawasan. Yung mga nagsasabing, dati akong Duterte pero ngayon ano na ako, pink na ako. Ulul, hindi ka Duterte. Ngayon na isa napapanood kong video, yung, parang alam mo bakla na ano, hindi malaman. Makita ko pa yung kokonyatan ko pa yun eh. Diba? baka blessing in disguise na rin daw yan para sa mga posible nitong makalaban. Natataranta na kayo. That she declared to run for the presidency as early as this. This will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Hirit naman ni dating Albay Representative Joey Salceda, hindi napapanahon ang maagang pagposisyon ni VP Sara sa gitna ng hinaharap ng mga impeachment complaint. Dati nang ikinampanya ni Salceda si Duterte noong 2022 elections. It leaves a bad taste in the mouth, or it's ill-advised to pronounce your candidacy in the midst of an impending complaint. Nahaharap sa 4 na impeachment complaints si VP Sara. Una nang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang maagang anunsyo ni VP Sara ay panakot umano sa mga kongresistang susuporta sa impeachment. Hindi naman siguro matatakot ang karamihan ng mga congressman sa kanyang pag-declare. Hindi niya pwedeng sabihin na, well, I'm be running for president and because of this, magiging okay na yan. No? So this is not about 2028 actually. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. Candidacy announcement do not erase accountability. May request din si Abante kay VP Sara. Ay, sabi niya, don't erase accountability. Number 1 ka sa listahan, nakakalimutan mo, Abante. Tumanggap sa maleta. Unang-una ka sa listahan. Diba? At ang matindi pa nito mga kababayan, diba? Sabihin na una natin, nakakagulat din to si Abante dahil dumadaming property niya. Diba? Kasi napadaan ako doon sa lugar niya, napansin ko may mga bakanting lote na. Eh, di ba? May bakanting lote na ron. Di ba? Dating bahay yun eh. Ngayon, sa kanila na, may pangalan na ng ng simbahan niya eh. Oh, 2 bakanting lote. At bukod nga doon, sa malapit na sa may simbahan niya. Di ba? Ang chismis, nabili na rin daw. Oh. Yun ang nakakagulat to. Eh, paano yung eskwelahan na malaki doon? Hindi ko alam kung kanino nakabili na. Ha? Alamin natin. Ha? Dito nga meron din, di ba, may nash out na 2 barangay, eh bali-balita, siya rin ang may-ari. Hindi naman sinabing siya totally. Kumbaga, may mga nagkukwento lang din sa ating mga kakilala at kaibigan na sinasabi nga na isa daw siya sa may-ari. Sabi lang naman, pero malalaman natin ang totoo niyan. Lalabas din ang totoo kung siya nga o hindi. For the meantime, galingan mo muna. Yeah? Then, we will see you in 2028. O tuloy. Kung talagang wala siyang itinatago, sabihin niya na, sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC. Alam niyo, sabi nga dito di ba, yung mga ex-marines, di ba?
paldo nga daw yung HOR na yan. Di ba? Yung Quadcom, kumbaga. Tawagin nung nakaraan, di ba? Yung Quadcom. Pag nandun ka daw sa Quadcom, hindi na mamaleta. Meron kang paper bag. Di ba? Paper bag daw, dinadala. So, ano laman ng paper bag? Pera. Ha? Naku, may sabi ha, yung mga ex-marines at sa balita, sa mga nakapost ngayon. So, nakakatawa lang, di ba? Sobra kong magmalinis to si Abante. Alam mo, mga kababayan ha, pag ewan ko na lang, pag si Inday talaga nakaupo, lalabas po talaga lahat ng totoo. At sana lahat maimbestigahan. Yun lang ang akin maimbestigahan. Hindi lang itong mga congressman, pati yung mga vlogger na biglang pumaldo, na biglang naging milyonaryo. Dapat imbestigahan. Saka makakakita, biglang naging milyonaryo, vlogger. Kayo humusga. O ito ba, panoorin natin isa pa video. Presidency. Well, right now, ako sinabi ko in my past interviews, no, if the election will be happening right now, naniniwala ako that Sara Duterte would win. Okay, but she might be winnable, but she is not unbeatable. Hindi Ang galing ni Abante, no? Unbeatable. Kung ngayon daw, eleksyon. Panalo na daw. Lamputak na yan. Diba? Kahit anong gawin ng mga ito, diba, mga kababayan, alam naman ng natin na marami po ang Duterte supporter. 32 million is 32 million. Hello? Mr. Abante, ayoko tatawagin congressman dahil hindi ka naman nanalo. Kamusta ka naman? 32 million is 32 million. At hindi ka kasama ron na bumoto sa pagkakaalam ko. Kasi di ba iba bit-bit ka nun eh. Oh. Pareho tayo isko nun. Hindi ko alam sino vice-presidente mo. Basta ako isko, Sara ako nun. Isa ako nun. Isa. po siya, yung bang, kung iniisip po ng maraming tao, na ito hindi na matatalo ito eh. Hindi pa rin yun. Oo, totoo naman, hindi na matatalo yan. Naniniwala po ako sa problema ng ating bayan ngayon. When the president exposed the corruption, Ang tindi talaga, no? When the president exposed the corruption, Male-Maleta is coming to town. To townhouse, di ba? Di ba? Ang tindi mo, Abante. naging transparent tayo sa mga bagay na ito. Ha? Palagay ko, may mga pagbabago na mangyayari sa 2028. Alright. For example, like pinag-usapan anti-dynasty bill, di ba? So, do we still want a president na kung lahat ng mga kamag-anak ay nasa politics? Ang tindi niya magsalita, no? Pero anak niya, konsehal. Siya, congressman. Hindi ka nga nanalo eh. O do we want a president, na kahit may kamag-anak siya pero nakikita natin na talagang siya, ang concern niya, ang passion niya, ang compassion niya para sa bayan. Yun ang nais makita, palagay ko, ng taong bayan natin. So therefore, sasabihin ko ngayon pa lang, sabihin ko na, pag tumakbo ang ating Pangulo ngayon ang eleksyon, sana way winner si Sara eh. Totoo yun. But, 2028 pa yan. More than 2 years pa yan. Kaya sabi ko, yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this Patakboy will mo na. expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Oo. Yun ang nais kong sabihin. Yun ay paliwanag ninyo, di ba?
Hindi si BP Inday ang dapat magpaliwanag sa inyo kung tutusin. Kayo ang magpaliwanag. Di ba? Kasi number 1 ka sa listahan. Number 1 ka sa listahan, Mr. Abante. Ayan oh. Number 1 ka, nangunguna ka oh. Oh, Abante, una sa listahan ng mga mambabatas na tumanggap umano ng maleta. Kaya wag ka magmalinis. At sabi nga dito, di ba? Meron daw kayo incentive kada magka-quadcom kayo. Ha? At ito sasabihin ko sa inyo mga kababayan. Sa 2028, no? Kung mangyayari man at mangyayari, alam mo man ho natin mangyayari na si BP Inday talaga ang the woman to be. Na maging presidente. Dapat imbestigahan lahat ng mga to. Yung mga nangyayari sa buhay nila. Natandaan nyo si Romualdez, si Martin, ang ano niya, salin niya, di ba napakaliit lang noon. Millions. Ngayon biglang boom, sumabog. Ang laki. So marami rin nagulat doon. So ito, si Abante, wag po tayo magtaka. Dahil dapat to malaman din natin kung magkano ang salin niya noon versus ngayon. Simula nung nag-quadcom yan. Right? So yun lang mga kababayan, don't forget to like and share ang ating mga video ginagawa sa araw-araw at di ba, subscribe na rin po sa ating YouTube channel, no? At hopefully makagawa pa tayo sa susunod mga video na usapin at magawa na natin tuloy-tuloy, no? At hinihingi ko ang inyong suporta sa aking YouTube channel para naman gumalaw tuloy. Hindi, totoo naman gumalaw. Ang ina kasi ng channel natin. Malakas tayo sa TikTok tsaka sa Facebook. Anyway, yun nga, 'di ba? Para naman di ba? So, yun lang mga kababayan. Don't forget to like and share ang ating mga video ginagawa sa araw-araw and ingat kayo palagi and Pilipinas, Duterte pa din.